Vice President of the APSTA family, Dr. Dimar Kahili, for the introduction of our guest speaker. Round of applause for him. Good afternoon. We are all privileged and happy to have with us this afternoon the Mestiza Provinciana, ang bugal kang Antique, ang pinakamamahal nating senador, Senator Loren Ligarda. Thank you and pupo kayo. Salamat, alam kong whole day affair ito at galing po kami sa bantayog ng wika na inauguration. Sana ay nakuha po nyo yung imbitasyon para pumunta sa Aninii, sa PPO concert mamaya. For the first time ay meron tayong free concert sa newly restored San Juan de Nepomuceno Church sa Aninii. I think it was in 1993 nang kauna-unahan po, nandyan po yung PPO concert, pero it was in the Municipal Hall. For the first time, una pinondohan ko po yung pag-restore ng ating simbahan, which is declared a National Cultural Treasure. Ngayon po, natapos na ng NHCP ang pag-restore ng Nepomuceno Church, ay naisip ko, dahil ginawa po sa Iloilo yon. Sa Molo sa Iloilo, si Senator Drilon last year, dinala yung Manila Symphony Orchestra. Pero yun, private sector ang nagpondo. Sabi ko, bakit hindi ang Cultural Center of the Philippines, ang PPO, ay gawa tayo ng concert? Alam nga naman dadaling ko kayong lahat sa Maynila. Tapos naisip ko, kaka-restore lang ng simbahan na National Cultural Treasure. Ilang centuries na yan. Maganda, dyan dalin ang PPO. And so, nag-usap ko ni Senator Drilon, meron siyang konserto bukas sa Convention Center. Dito naman sa Antique, wala pa tayong Convention Center at mas maganda sa isang lumang heritage church. Kaya for the first time, sa lawn o sa grounds ng ating simbahan, dun gaganapin ang open-air free concert of the Philippine Philharmonic Orchestra in Aninii at Antique, which will be seen all over the world. Ngayong gabi po, naka-Facebook Live tayo. So, sabihin na nyo sa lahat ng mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, na pumunta, ano yung Facebook address natin? Sa Experience Antique na Facebook Live. At saka, I think sa cable TV ng Salibok Cable and Barbasa Cable ay makikita rin live. Kasi we will replay it also. So, yan po ang isa sa maraming handog natin. Pero nandito po tayo para batiin kayo sa inyong Antique Public School Teachers Association na meeting buong araw. Ako'y nagagalak na nagkatugma ang ating mga schedule at tuwang-tuwa akong makita kayong lahat. Magamat maikita rin lamang at sana magkaroon pa tayo ng maraming ibang pagkakataon para isa-isa malaman ko po ang inyong mga kwento, ang inyong mga pangangailangan. Although nandito na yung unang pangangailangan, ayan. Okay lang magpadala kayo ng maraming folder sa akin, hanggang kaya ay gagawa ng paraan. So, Governor Cadiao, Vice Governor Denosta, Ms. Tingson, at sa inyong lahat po, salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa akin. Mga ilang mensahe lang po. Tatanungin siguro nyo, ano ba ang ginagawa ng ating senadorang taga-Antique sa Senado? Ako po ang inyong chairman sa Senate Committee on Finance sa nakaraang 3 taon. Siguro po nakita na nyo ang buhos ng proyekto sa ating lalawigan na never nangyari sa post-EDSA or post-martial law years, decades in our province. 3 billion worth of infrastructure projects ng mga kalsada at lahat ng mga ospital mula sa Kulasi District Hospital, sa Saldivar Hospital sa Pandan, at itong ospital dito sa San Jose, yung Angel Salazar Hospital, and actually 8 hospitals within the province, and school buildings in every municipality. So, kung kulang po yung ating mga school buildings, ibigay lang po nyo kay Gob para ngayong taon ay magawa na po natin. Maliban dyan, bagamat kayo po ay public school teachers, gusto ko rin ipalam sa inyo ang ating ginawa for education.
never nangyari sa ating kasaysayan na libre ang ating tertiary or college education. For the longest time, I've been senator since 1998, 20 years na po. Yun ang gusto ko palagi at yun ang hinasalang ko na panukalang batas. Hindi mapasa-pasa nung bata ako, nung bago pala ako, dahil sinasabi nila walang pondo. Nung ako po ay naging chairman ng Committee on Finance, hinanapan ko ng pondo, kaya naman pala. Kaya sa ilalim po ng aking panunungkulan bilang chairman ngayon ng Committee on Finance, hindi lang libre ang ating elementary at secondary at high school education, kundi na rin ang ating tertiary education. Sa lahat ng state universities and colleges, lahat ng local colleges at TechVoc state institutions ay 40 billion po ang aking linaan para po sa libreng kolehiyo sa lahat ng gobyerno ang siyang may-ari. So, it's never happened before. Dahil palagi ang attitude dati, walang pera, hindi kaya. Naghanap ako at kaya pala. Maliban po doon, so 40 billion free college education. So please tell everybody you know na libre na po ang kolehiyo sa lahat ng SUC at LUC. Pangalawa po, hindi ba ho ay ano ang inyong PhilHealth insurance? Walang check-up, no? Walang x-ray, walang blood test. Baka hindi pa napaparating sa inyo. Naglagay po ako ng 3.5, tama? Sherry, magkano? 2.5, 3.5? 3.5 billion sa PhilHealth Plus para po sakop ang Executive Department, Judiciary, Legislature, Executive. Itong mga staff ko sa legislatura, ang gaganda ng kanilang health insurance. Sa Judiciary, sa mga korte, maganda rin. Natuklasan ko sa eksekutibo ay wala kasama kayong mga guro at mga sundalo at pulis. Bakit ganon? Kayo po ang backbone ng ating bansa, ng ating ekonomiya, kayo ang nagkasakripisyo, at hindi kasing ganda ang insurance ng mga kawani at mga officials at lahat ng staff sa executive department. So, sabi na naman na hindi kaya, walang pondo. Hinanapan ko po ng pondo. To make a long story short, starting this 2018, 3.5 billion is in PhilHealth. May karapatan po kayo magtanong sa PhilHealth kung paano nyo ma-access yung 3.5 billion para sa tinatawag na PhilHealth Plus. Hindi lamang yung point of service na pag emergency punta sa ER, hindi po. Pwede na yung chest x-ray at basic check-up ng SPEC-23 blood test, CBC at urinalysis. Importante po yan dahil preventive care puro tayo. So, tinan nyo, siguro po pag hindi ko sinabi ngayon, hindi malalaman, hindi sinasabi ng PhilHealth, hindi minimemo ng DepEd. Dapat yan, mula sa central sa DepEd, minimemo na po para alam ng lahat ng ating public school teachers because importante, preventive. At pangatlo, ito naman siguro po alam nyo, maaring maliit na bagay, pero okay na rin. Ang suma total nito ay, ilan yung ating chalk allowance? 800 million? No, yung total funds ko. 500 million. Anyway, yung total. But nung ako'y nag-take over, bilang chairman, can you get the exact amount in the GAA? Nung ako nag-take over ng chairmanship ng Committee on Finance, yung tinatawag nating chalk allowance, di ba? Pero actually, hindi na chalk ang parang cash allowance yan sa mga little things. Annual lang yun, no? Ay 1,000 lang, di ba? 3 years ago. After 1,000 naging 1,500. Kasi ako na nag-take over noon, 3 years ago, 1,500. After 1,500, naging 2,500. Ngayong taon, magkano na? 3,500. Kasi una, ginawa kong 5,000 sa BICAM, medyo nabawasan 3,500. Pero in 3 years, yung 1,000, naging 1,500, 2,500, ngayong taon po 3,500. At next year, 2019, ilagay mo sa DepEd, ilagay sa NEP 5,000. Kung kaltasin ng DBM, ay gagawin kong 5,000. Dapat sulatan nyo yung counterpart ko sa lower house, si Kong Nograles at si Speaker Alvarez, at si SP Coco Pimentel, sa hingin yung 5,000 para magawa natin 5,000 sa ating chalk allowance. Yan. Ilan lang po yan sa ating mga initiatives na kaya naman ng ating budget.
So we have the free college education, but of course, that's for college. Sa ating state universities and colleges, tanong nyo sa inyong mga counterparts sa mga SUCs, libre na po with cooperation sa DICT Department, free Wi-Fi in all SUCs. Alam mo, ang dapat kong i-project pala, naalala ko, dapat sa lahat ng DepEd schools, free Wi-Fi na rin, di ba? Ayun! So, ang gagawin ko, yung 3.5 nyo this year, gagawin kong susubukan kong 5. Tapos, dahil ginawa ko na lahat ng SUCs, free Wi-Fi, pati na rin lahat ng public schools. Gawin natin free Wi-Fi. Aalamin ko muna kung magkano. Kasi, ang pinondo ko po sa free Wi-Fi ay 300 million. Ayan. 300 million ang pinondo ko po sa free Wi-Fi sa free Wi-Fi sa SUCs. Kaya, yung report ko sa inyo, yung nagawa ko na. Ang gagawin ko pa for 2019 DepEd schools at saka chalk allowance na 5,000 at yung mga folder ng pangangailangan ay antabayanan. Ang sekreto niya ay yan si Rose. Si Rose ay madadagsa ng mga folder. Nasaan si Attorney Doblon? Sinama ko pa dito ang head ng Senate. Sa hotel ngayon. Galing sa Bantayog. Sinama, ba't ibibigay niyo listahan? Si Attorney Doblon na head ng Senate LBRMO, Legislative Budget Office, ay sinama ko para makita niya ang pangangailangan ng Antique. Kaya, bakit ganun na lang ang pagmamahal ko sa inyo? Una, trabaho ko to. Tungkulin ko. Pangalawa, dahil kayo ang gumagabay. Kayo ang nagtuturo sa inyo nakasalalay ang aming utak, kaalaman, at ang kinabukasan ng ating bansa. Kung mawala na ang teacher, sino ang magtuturo? Pag wala na ang teacher at hindi masuportahan, sino ang susuporta sa kabataan? Kaya ang pinakamahalaga talaga, maliban sa sundalo at pulis, ay ang guro. The ones who nurture, the ones who protect. Di ba? The most important, mawala na kaming mga politiko, mawala na ang gobernador at ang senador. Huwag mawawala ang guro, sundalo at pulis. Alam nyo ang ginawa ko sa militar at sa pulis? Dinoble ko rin ang pay. 62.8 billion pesos. Inutos ni Presidente, nagtanggal-tanggal ako ng pondo sa iba, dinoble rin ang pay sa kanila. At kayo naman, yung inyong pay ay merong salary standardization Tumataas yan Kaya sakop din yon. Hindi maman doble, pero pinag-aaralan yan at meron mga nakabinbin na panukalang batas para sa adjustment ng mga salary. So we know your needs and we're always doing everything we can para po mabigyan ng atensyon at matunghayan ang inyong mga pangangailangan. Hindi po nyo naitatanong, ang aking grandmother, si Carmen Helia Bautista, ay public school teacher sa Avenida Rizal. Long before I was born, she had a little pharmacy o butika sa Maynila kasi nag-migrate sila Di ba? Ang lola ko ang taga Pandan Antique. Ang kanyang ama ay si Ariston Helia, ang kauna-unahang pharmacist sa ating lalawigan. Si Ariston Helia rin ang siyang delegado, the Antique delegate to the Malolos Convention na siyang nag-craft at nag-draft ng ating unang saligang batas sa Malolos. Ngayon, ang kapatid ni Lolo ay dating gobernador. May letrato o painting ba yon dun sa Kapitolyo? Yan ay si Governor Vicente Helia. Pero, huwag kayo mag-alala, hindi ako tatakbong gobernador. Si Dodot ang tatakbo. So, ang lolo ko ang gobernor, ang grand-uncle, ang aking lolo, yung pharmacy. So, ang lola ko, may parmasya, pero siya, ang full-time job niya, public school teacher, si Lola Mameng, Carmen Helia Bautista, na taga Pandan Antique. Kaya yun ang aking Antique roots. Yun. Kaya ang papa ko naman ay taga San Pablo, Laguna, at ang kanyang ama ay ang unang mayor ng San Pablo City, Laguna. Tatampo na nga tatay ko, sabi niya, palagi sa Antique, hindi ka man nagpupunta sa Laguna, mas malapit ako sa Laguna Pero there's something about our province where the mountains meet the sea. Kasi naturalist ako, environmentalist, I love nature. So our mountains, our rivers, our seas, the cleanest river, Bugang River, yung ating mga
coastal areas. Talagang we are so rich and blessed. So it's important that you, the teachers, we, the leaders of our province, of our country, really ingrain in the youth of our country, to our students, yung kahalagahan po ng pangangalaga ng ating karagatan, ng ating kalikasan, ng ating kapaligiran, dahil yan ang ating likas yaman. Yan ang ating tanging yaman. At para din malaman nyo itong bantayog ng wika, it's a language marker na proyekto ko po together with the KWF, the Commission ng Wikang Filipino, the preservation of Philippine languages. I'm sure it would interest you to know that our country has more than 131 languages. At itong mga lengguaheng to ay nawawala, namamatay. Ano na ang magiging alaala natin kung mamamatay ang ating lengguahe, lalo na ang Kinaray-a, which is our language here in Panay, here in Antique. Sabi nga nila, ang wika ang siyang pinakamabisa at epektibong pamamaraan para paunlarin at ma-preserve at conserve ang ating heritage, tangible and intangible heritage. That's something that you could also teach. In fact, we should give them yung atlas ng ating languages. I think in every school we should give that. I'm also giving you one of our projects, a documentation of indigenous knowledge. I think, no, we're giving them, Dayaw. Yes. Yung ginagawa rin po namin ay yung mga indigenous peoples, ang kanilang intangible and tangible heritage, yung kanilang weaving, yung kanilang artisan work, products, etc., dinodocument namin para hindi rin mawala sa kaalaman ng mga tao. And just recently, ay na-feature natin sa isang programa sa ANC sa Dayaw, yung newly discovered rice terraces in San Remigio, in General Fulion Barangay, yung Iraynon Bukidnon, no? Nakatutubong grupo na nakita po natin. And we intend to help them with a health center and a school kung wala pa. But that's just some of the things we do for culture. But perhaps more importantly, yung pagbibigay ng pondo sa edukasyon. Education is always number one in the whole list of funding that we're doing in our budget. At hindi natin syempre nakakalimutan ang importansya at pangangailangan ng ating mga public school teachers. Kaya sa pagkakataong ito, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagkakataong makapulong kayo. Sana mas mahaba ang panahon, pero meron pa kaming 3 o'clock meeting actually, past 3 na, and then pupunta tayo, magkikita pa tayo ngayong gabi sa ating PPO concert before 6 o'clock. So thank you very much, and I am here to serve you, I am here to listen to you, I am here to help you meet the needs of our public school teachers. Magandang hapon po sa inyo, mayroong hapon. Thank you.